Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Unang karanasan kay Chris. 50 anyos na ako sa darating na Pasko. Kasalukuyan ako nagtatrabaho ngayon sa sarili kong publishing house. Bata pa lang ako ay mahilig na ako sa mga libro. Kaya naman pinasok ko ang pagiging manunulat at paggawa ng mga comics. Ang pagsusulat ng mga horror stories ang pinaka-forte ko. Kumbaga, yun talagang nakahiligan ko. Kadalasan sa mga isinusulat kong kwento ay mga aswang ang main character ko. Maging sa mga ginuguhit kong comics, nakafocus ako sa mga masasamang elemento tulad ng mga engkanto, kapre, multo, aswang, at iba-iba pa. Gayunpaman, hindi ako naniniwala noon na tunay sila dahil palagi kong iniisip na produkto lamang sila ng malilikot na imahinasyon ng mga tao at ng mga manunulat na katulad ko. Hindi ko lubos akalain na darating pala ang araw na makakaharap ko ang mga aswang sa tunay na buhay. 25 anyos pa lang ako nun. Kasalukuyan ko pang sinusuyo ang naging misis ko na si Filomena. Nung mga panahong yun, kahit malayong probinsya ng nililigawan mo, ay kailangan mo pa rin mag-effort na puntahan siya sa kanilang bahay. Yon ang sinaunang pamamaraan ng pag-aakyat ng ligaw. Sa San Francisco, Quezon Province ang eksaktong lugar kung saan nakatira si Mrs. Umakyat ako ng ligaw sa kanila noon at ang nakaharap ko ay ang tatay niya. Habang nag-uusap kami, sinabi sa akin ng tatay niya na palagi raw ako mag-iingat lalo na kapag pupunta ako sa baryo nila. Huwag raw akong basta-bastang pumunta roon. Nang tanungin ko siya kung bakit mapanganib sa lugar nila, nagulat ako sa naging sagot niya. Meron umanong nakatira sa baryo na magpapamilyang aswang at hindi nila mapaalis ang mga yan dahil natatakot sila na baka sila naman ang pag-inita ng mga yon. Noong may nagtangka raw na magpaalis sa sinasabi nilang magpamilyang aswang, ay natagpuan na lamang ng mga otoridad na wala na itong buhay. Damay pa umano ang pamilya nito. Kahindik-hindik na kamatayan ang ipinataw sa kanila ng mga ginambala nilang aswang. Halos hindi na kasi makilala ang bangkay ng mga ito. Kulang na lang maubusan sila ng laman. Halos buto-buto at mga amad na lang ang natira sa kanila. Inaamin ko na medyo kinilabutan ako sa kwento ng tatay ni Mrs. Pero ipinagsawalang bahala ko yon dahil iniisip ko pa rin na pawang mga kathang-isip na mga nilalang lang sila. Hindi talaga sila totoo at kailan may hindi sila lalabas sa mundo. Nang lumatag ang dilim, ay nagpasya na akong umalis. Malayo-layo pa kasi ang biyahe ko. Mga 3 oras ang gugugulin para makarating ako sa bahay namin. Dahil looban ng bahay nila, ay walang anumang pumapasok na sasakyan. Wala akong pagpipilian kundi ang maglakad. Malayo-layo rin ang nilalakad ko. Napakadilim na dahil walang ibang makita sa daan kundi tubuhan. Wala ring mga poste. Kung meron man, sobrang lalayo ng pagitan. Natigilan ako sa paglalakad ko nang may marinig akong kumaluskos sa may tubuhan. Noong una ay hinayaan ko lang. Muli ako nagpatuloy sa paglalakad. Subalit, hindi nagtagal ay napapansin kong parang sumusunod sa akin ang kaluskos. Kitang-kita ko rin ang paggalaw ng mga tubo. Dinig ko ang tunog ng mga napuputol na tuyong kahoy at ang kaluskos ng mga tuyong dahon. Maya-maya, sa hindi kalayuan, ay may nakita akong gumagapang at may pagkakahawig ito sa kambing, ngunit parang nakatuwa dito. Mas mataas ang bahaging puwetan kesa sa ulo nito. Nag-iiba-iba rin ang kulay ng mga mata nito. Noong mga oras na yon, kinakabahan na ako. Napapatras ako sa bawat paghakbang nito papalapit sa akin. Ang sariwang amoy ng hangin
ay napalitan ng masangsang na amoy. Parang amoy dugo na nabulok. Nagtaasan ng mga balahibo ko nang maramdaman ko na tila ba may nakamasid sa akin mula sa likuran. Hindi ko may paliwanag ang takot na nararamdaman ko nang makita ko ang nilalang na lumipad mula sa tubuhan. Kinusot ko ang aking mga mata para tiyakin kung namamalikmata lang ba ako. Akala ko imahinasyon lang dahil sa sobrang pagkahumaling ko sa mga iginuguhit kong imahe nila sa mga comics. Nakailang kurap na ako pero naroon pa rin ito. Hindi ako nagkamali. Isa yung aswang. Hawig na hawig ang itsura nito at deskripsyon na inilalahad ko sa mga kwentong isinusulat ko. Mula sa pagkakaroon ng malalapad na pakpak, matutulis na pangil at ang mahahabang kuko. Ang mga balat nito ay halos nakadikit na sa buto at tansya ko ay may taas yung 6 na talampakan. Hindi ko lubos akalain na darating ang araw na makakaharap ko ang mga nilalang na dati ko lamang nakikita sa mga obra maestrang isinusulat ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ko rin magawang sumigaw. Sinubukan kong tumakbo pero hinaharang ako ng nilalang na malakambing. Nawawalan na ako ng pag-asa dahil tuluyan ang nakalapit sa akin ang aswang, pati ang alaga nito na sa hula ko'y isang sigbin. Napahiyaw na lang ako sa sakit nang maramdaman ko na bumaon sa balikat ko ang matulis na kuko ng aswang. Sinubukan kong magpumiglas ngunit hindi ako makawala sa kamay nito. Makalipas ang ilang minuto ay nakarinig ako ng mga yabag na waring tumatakbo. Nang tingnan ko ay nakahinga ako ng maluwag nang makita ko ang tatay ng nililigawan ko. May kasama siyang ilang kalalakihan. May hawak silang mga buho na nagliliyab sa dulo at may dala rin silang mga itak at iilang pangontra. Biglang lumipad papalayo ang aswang. Samantala, nang hahabulin na nila ang sigbin, bigla itong tumakbo ng paatras at napakabilis nito kaya naman hindi nila nagawang maabutan. Nang gabing yun, ay isinama ako ni Tatay Berting. Doon na nila ako pinatulog sa kanila dahil delikado umano para sa katulad kong dayo ang maglakad sa ganoong kadilim na daan. Ayon kay Tatay Berting, hindi mapalagay si Filomena kaya naman pinasundan niya ako. Baka raw kasi mabiktima ako ng mga aswang dahil dayo ko sa lugar nila. Nang makarating na kami sa bahay nila, ay doon na ipinaliwanag sa akin ni Tatay Berting kung ano yung mga nakita ko. Ang mga aswang na umatake sa akin ay nabibilang sa uri na kung tawagin ay bangkilan. Kilala ito bilang pinakamataas na uri ng mga aswang. Kaya umano nilang magpalit-palit ng anyo. Madalas ay mga pangkaraniwang hayop ang ginagaya nilang wangis. Yung nakita ko naman na parang kambing, yon ang sigbin. Mga nilalang na alaga ng mga aswang. Kumakain din umano ito ng mga sariwang laman ng tao at laman ng mga patay na hayop. Habang nag-uusap kami, ay bigla na lang umalingasaw ang pamilyar na amoy. Yun yung amoy na naamoy ko bago ko atakihin ng aswang. Nagulat ako nang biglang tumayo si Tatay Berting. Meron siyang kinuha sa kwarto nila, isang itak na gawa sa tanso. Lumabas siya sa bahay at sinabihan niya kung wag akong lalabas. Ibinilin din niya sa akin. Nabantayan na lang si Filomena. Sumilip kami sa bintana para tingnan ko anong gagawin ni Tatay Berting. Halos lumuwa ang mata ko nang mapansin kong nakapaligid sa bahay ang mga sigbin. May kasama pa silang aswang na may hawak na patay na kuneho. Nilantakan muna nito ang kaawa-awang kuneho bago niya hinarap si Tatay Berting. Hindi ko alam kung anong sinaboy nun ni Tatay. Basta kulay puti yun at pinong-pino. Tumakbo pa palayo ang mga sigbin habang naiwan namang galit na galit ang aswang. Agad itong sumugod ngunit natigilan din nang mapansin niya ang hawak na itak ni Tatay Berting. Kumikinang ang talim ng tabak kapag tinatamaan ito ng liwanag na nagmumula sa bilog na buwan.
Lumipad pa pala yung aswang na parabang takot na takot doon sa itak. Nang bumalik na sa loob si Tatay Berting, sinabi niya sa akin na palagi raw akong mag-iingat dahil balang araw kami na ni Filomena ang titira sa bahay na yon. Hanggang sa panahong ikinasal kami ni Filomena, ay paminsan-minsan pa rin kaming dinadalaw ng aswang. Ngunit sa panahong ito, hindi na sila nanggugulo. Siguro dahil marami ng bahay sa lugar na ito. Marami na ring mga taong nakatira rito. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Ikalawang karanasan, kay Roldan. Tubong Gimaras po ako at kasalukuyan ng 39 anyos. Noong 13 anyos ako, Pinuno, may kinuwento sa akin si Lolo. Karanasan po niya yun dito mismo sa aming lugar sa Gimaras. Ang kwentong yun ay tumatak sa aking isip. Hindi ko yun makalimutan dahil para sa akin ay napaka-interesante nito. Nangyari umano ito noong kalagitnaan ng taong 1942. Bale, 8 dekada na rin po ang nakakalipas simula nang maganap umano ito. Binata pa lang si Lolo nun. Kalimitan ng mga panahong yon, pagsasaka ang pangunahing hanap buhay nila. Malapit sa bukid ang bahay ni na Lolo at iilan lamang ang mga kapitbahay nila at sadyang malayo sa bayan yung tinitirhan nila. Wala pang kuryente ng mga panahong yon. Tanging lampara, gasera at mga kandila lamang ang ginagamit ni na Lolo tuwing gabi. Maraming puno at mga halaman sa lugar nila. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit paminsan-minsan ay may mga mababangis na hayop na naliligaw sa bahay nila. Isang gabi, habang nag-iigib si Lolo sa balon, may nakita siyang kumaluskos sa talahiban. Akala raw niya noong una ay isa yung baboy ramo o di kaya'y mga asong gubat. Hindi kasi halos makita ni Lolo dahil tanging gasera lamang ang bitbit niyang ilaw. Maya-maya, bigla niyang nakita ang isang kakaibang hayop. Mukha yung kambing ngunit paatras ito kung maglakad. Mataas din ang sa may bandang puweta nito kesa sa ulo. Nagbabago-bago rin ang kulay ng mga mata nito kapag tinatamaan ng liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Pumanhik ang kilabot mula sa kanyang paa, pataas sa kanyang ulo, nang makita niya ang kagat-kagat nitong bagay. Isa yung pugot na ulo ng isang lalaki. Natulala si Lolo nun at halos hindi na niya mabuhat yung dala niyang balde na may lamang tubig. Makalipas lamang ang 1 minuto, nagsisulputan na rin ang ilan pang mga katulad ng nilalang na yon. Sama-sama nilang hinihila ang isang bangkay ng lalaki. Nakita ni Lolo kung paano nila pinagtulungang lapain yon. Kahit na medyo madilim ay naaaninag pa rin ni Lolo kung paano humihiwalay ang balat nito sa kanyang katawan. Maging ang mga laman loob tulad ng mga atay at bituka ay nilantakan nila. Pinatay ni Lolo ang ilaw na hawak niyang gasera para hindi siya mapansin ng mga kakaibang nilalang na yon. Nagmadali siyang umuwi sa bahay at sa sobrang takot niya ay iniwan na niya sa tapat ng balon ang dala niyang balde. Pag-uwi niya ay kaagad niya raw hinanap ang kanyang nanay at tatay. Nauutal pa siya habang ikinukwentong tungkol sa mga kakaibang hayop na nakita niya. Nagulat siya nang sabihin ng kanyang tatay na ang mga nilalang na nakita niya ay mga sigbin. Ang mga yun umano ang mga alaga ng mga aswang kung saan kumakain din sila at pumapatay ng mga tao. Nabahala si Lolo nun dahil hindi niya lubos sukat akalain na may mga ganoong nilalang pala na nabubuhay sa mundo. Ang ibig sabihin lang nun, maging ang mga aswang ay totoo rin. Hindi pa humuhupa ang kaba sa kanyang dibdib nun nang biglang may narinig silang mga nagsisigawan. May boses umiiyak at meron din namang sumisigaw na parang galit na galit. Pagsilip nila sa bintana, ay gano'n na lamang ang pagkagimbal nila
Nang nakita nila ang kanilang kapitbahay na si Aling Pining, umiiyak yon habang pilit inaagaw ang 7 taon niyang apo sa kamay ng 3 malalaking sigbin. Tumalon yung isa sa mga yon at marahas na sinunggaban si Aling Pining. Sinakmal nito ang leeg ng matanda gamit ang matatalas na pangil. Bumulwak palabas ang dugo sa malaking sugat sa leeg ng kanilang kalunos-lunos na kapitbahay. Sinundan pa yon ng 2 pang kagat sa pisngi na ikinabaklas ng mukha nito. Hindi na matiis ng tatay ni Lolo ang mga nakikita nila. Lumabas ito sa bahay dalang mahabang buntot pagi. Hinampas niya yung sigbin na tumatangay roon sa bata. Naglumpasay umano sa lupa yung sigbin na halatang nasaktan dahil sa buntot ng pagi. Sa awa ng Diyos ay buhay pa yung bata. Nawalan lang ito ng malay dahil na rin siguro sa labis na takot. Sa madaling salita, naisalba yung bata. Pero ang lola nito na si Aling Pining ay tuluyan ng pumanaw. Pinagpiestahan ito ng mga sigbin. Wala nang nagawa ang tatay ni Lolo dahil nagsidatingan na rin yung iba pang mga sigbin. Ipinasok muna nila sa kanilang bahay yung bata na noon ay iyak na ng iyak. Nakita kasi ng 2 ng mata ng bata kung papaano pinagpira-piraso ng mga sigbin ang kanyang Lola Pining. Ang kwento sa akin ni Lolo, nung mga sandaling yon ay wala siyang ibang nagawa kundi mga tug sa takot. Halos maduwal din daw ito sa tuwing makikita ang pira-pirasong laman at nagkalat na dugo. Halos buto na lamang ni Aling Pining nang iwan siya ng mga masisibang sigbin. Doon palang din nagsidatingan ang mga kamag-anak nito. Tanging bangkay na lang ng matanda ang nadatnan nila roon. Kinuha nila ang buto-butong bangkay at isinama na rin nila pauwi ang bata na iniligtas ng tatay ni Lolo. Kinabukasan, ibinurol si Aling Pining. Nakipaglamay doon sina Lolo. Pasado 9:00 ng gabi, habang naglalamay sila, bigla umanong umalingasaw ang mabahong amoy. Malansat amoy dugo. Bigla na lang narinig ni Lolo na nagsisigawan na yung mga nakikipaglamay. Nang tingnan ni Lolo ang dahilan, gayon na lamang ang pagkagulat niya nang makita niya ang isang sigbin. Nakanga ngayon, kaya naman litaw na litaw ang mahahaba nitong pangil. Tumutulo ang malalapot nitong laway sa magkabilang dulo ng kanyang bibig. Nagtakbuhan ng mga tao sa lamay at tanging natira na lamang doon ay ang mga pamilya, kamag-anak nila at sina Lolo. Umaangil ng napakalakas yung sigbin at nakatingin yun sa direksyon kung nasaan nakaburol si Aling Pining. Hindi nila alam kung paano nila pipigilan ng sigbin, lalo na't nagsimula na itong maglakad palapit sa kabaong. Nakatulala lamang noon ang pamilya ng matanda, maging ang tatay at nanay ni Lolo. Natsyempo pa naman na hindi nila dala ang buntot ng pagi, kaya wala silang magamit na panlaban. Umabot umano sa puntong tuluyan ng nakalapit yung sigbin sa kabaong. Inamoy-amoy niya raw yan at saka binunggo ng malakas. Nalaglag sa lapag yung kabaong. Matapos noon ay unti-unti niya itong binuksan gamit ang bibig. Tumambad sa harapan niya ang bangkay. Muli niya yung inamoy at mukhang hindi niya yon nagustuhan. Iniwan niya yon, tsaka siya humarap sa direksyon kung saan sila nakatayo. Umangil ito habang nakatingin sa kanila. Lalong bumangis ang itsura nito at naging kulay pula ang mga mata. Nagsigawan sina Lolo nang tumakbong sigbin papalapit sa kanila. Papasugod na ito nang biglang matigilan. Nakita na lamang nila na umuusok na ito. Yon ay dahil tinapunan niyo ng anak ni Aling Pining ng asin na may halong abo. Tumakbo papalayo ang sigbin. Waring takot na takot ito. Panay din ang angil nito at halatang nasaktan talaga ng husto. Dahil doon ay muli raw nilang naayos at nailagay sa pwesto ang kabaong ng patay. Kinabukasan ay inilibing din nila ito.
Ayon kay Lolo, matapos yun ay hindi na niya alam ang mga susunod pang nangyari. Umalis na kasi siya nun at nagpunta sa Maynila. Hindi niya alam kung papaano tuluyang tumigil sa pananalasa ang mga mababangis na sigbin. Hanggang dito na lang po mababahagi ko. Maraming salamat po, Pinuno. Pangatlong karanasan, kay Marlon. Naniniwala ba kayo sa aswang? Ako oo. Dahil kitang-kita ko at nakikipaglaban pa ako sa kanila. 18 taon na ang nakalipas. Ako nga po pala si Marlon. Hindi ko tunay na pangalan. Lumaki sa Cagayan de Oro. Sa ngayon, dito na kami sa Maynila naninirahan kasama ang aking pamilya. Pero ang nangyaring kababalaghan sa akin noon ay nananatili pa rin sa aking isipan magpahanggang ngayon. 56 anyos na ako ngayon at may mga apo na. Gabi noon, tahimik kaming kumakain nang biglang sumigaw si Kuya Edong habang patakbong lumalapit sa amin. Inutusan kasi siya ni inay na mag-igib ng tubig sa poso di kalayuan sa bahay namin. May nakita si Kuya na malaking baboy ramo at noong sunggaban na raw siya nito, sakto namang tumakbo siya palayo. Dali-daling pinuntahan ni Papa ang poso. Anya, wala naman daw siyang nakitang kakaiba pero noong paalis na siya, tsaka siya nakarinig ng pagaspas sa himpapawid. Kinilabutan ako nang sabihin niyo ni Papa sa amin. Hindi ako nakatulog kakaisip kung totoo nga ba ang nilalang sa dilim. Kinabukasan, maaga kaming pumunta sa baryo upang bumili ng pangangailangan namin sa araw-araw. Malayo kami sa kabihasnan at hindi pa uso noon ang kuryente. Tanging lampara lamang ang nagsisilbing ilaw namin sa gitna ng dilim. Pagdating namin sa baryo, nagtataka ako dahil maraming taong nagkukumpulan. Dala ng kuryosidad, hindi ako nag-atubiling sumilip doon. Ngunit, gano'n na lamang ang gulat ko nang makitang patay na si Mang Cesar, ang panday sa aming baryo. Wakwak ang tiyan at hiwalay ang laman loob sa katawan. Nakakadiring pagmasdan ng karumal-dumal niyang sinapit. Parang nasagasaan ng tren. May lumapit sa akin na lalaki at sinabing aswang daw ang may gawa. Nagtataka ako dahil hindi ko naman kilala ang taong yon. Maliit lamang ang aming nayon at lahat ng mga tao'y kabisado ko na. May kutob akong dayong taong bigla na lang nakipag-usap sa akin kahit hindi ko naman kilala. Nangamba ko sapagkat malayo pa naman kami sa kabihasnan. Bumalik kami agad sa bukid kung saan kami nakatira. Pagsapit ng gabi, nagpasya kaming pumunta sa ilog ni Kuya Edong. Nanguha kami ng mga palakas sa sapa. Ngunit, hindi pa man kami tuluyang nakakalayo nang makarinig kami ng huni ng malaking ibon sa itaas. Kabilugan yun ng buwan, kaya kitang-kita namin ang malaking ibon na lumipad papalapit sa kinaroroonan namin. Tiningnan ko ng mabuti ang itsura ng nilalang kahit nakaramdam ako ng takot. Gusto kong makasiguro kung totoo nga ba sila. Nakakasulasok ang amoy. May matatalas na pangil at kuko. Buhaghag ang buhok na animoy ilang dekada nang hindi nalapatan ng suklay. Maya-maya pa ay bigla na lang niya kaming inatake ni Kuya. Hindi ako agad nakagalaw dahil sa bilis ng pangyayari. Gusto kong sumigaw ngunit wala namang boses ang lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa makita kong dinambahan ulit ng aswang ang kuya ko. Sa pagkakataong yon, naglakas loob akong kumuha ng bato at saka ipinukpok sa ulo ng halimaw. Alam kong nasaktan siya dahil bahagya niyang tinigilan sa pagkalmot si Kuya Edong. Kinuha namin ang pagkakataong yon upang kumaripas ng takbo pa uwi sa bahay. Sinabi namin sa mga magulang namin ang nangyari. Nang gabing yon, pumunta kami ulit sa sapa.
Nagdala kami ng sulo, itak at asin. Ayon sa sabi-sabi, mabisang pangontra ang asin sa mga aswang. Pagdating namin doon, tanging dugo na lamang ang nakita namin sa batuhan. Nagpasya kami ni Papa na pumunta sa baryo kinabukasan. Inalam namin kung sino ang taong may sugat sa ulo. Habang nasa kasagsagan kami ng paglalakad, sandali akong natigilan nang makita ko ang lalaking dayo noong nakaraang araw. May itim na tuwalyang nakapatong sa ulo nito. Nagtataka ako at buong hinala ko na siya yun. Hindi nga ako nagkamali dahil kinagabihan muling bumalik ang aswang upang maghigante sa amin. Nakaramdam kami ng takot dahil nagkataon na wala si Mama at Papa dahil nasa baryo sila. Inimbitahan kasi sila sa isang kaarawan at kaming dalawa lang ni Kuya ang naiwan. Mahigpit kong hawak ang buntot ng page. Si Kuya naman ay hawak na rin ng flashlight at asin. Sinisiguro kong matatamaan ng husto ang halimaw na yon. Ilang sandali pa ay umatake na ang aswang, ngunit mabilis ko siyang sinalubong ng hawak kong buntot ng page. Namilipit sa sobrang sakit ang aswang. Mas lalo na rin siyang naging agresibo, lalo pa at sinabuyan din ni Kuya ng asin. Umatake na naman sana ang halimaw nang biglang sumigaw si Mama sa di kalayuan. Tanaw namin si Mama at Papa habang may bit-bit na mga sulo. Mabilis din ang paglipad ng nilalang papalayo sa bahay namin. Pagsapit ng umaga, pinuntahan kami ng isa sa mga konsihal sa aming baryo. Sinabing may namatay na naman daw at gaya ng nauna, kinuha ang laman loob at tuyong-tuyo ang katawan. Marahil gutom na gutom ang aswang na yon kagabi at sa baryo na lamang naghahanap ng mabibiktima. Sinabi ko na ang lalaking dayo ang gumawa nun, pero huli na dahil noong puntahan namin ang itinayo nitong bahay kubo sa tabi ng ilog, giba na ito at wala ng tao. Nagpapasalamat ako dahil wala nang gagambala sa amin. Ngunit pagkalipas ng 3 gabi, muling bumalik ang aswang at sa pagkakataong yun hindi na siya nag-iisa. 3 na sila. Sinugod nila ang baryo Kawayan ng gabing kabilugan ng buwan. Sakto rin dahil pista sa amin nang muli siyang naghasik ng lagim kasama ang 2 nitong kasama. Nang gabi ding yon, ay nagsipaghanda ang mga taga-Kawayan upang labanan ang mga aswang. Tumulong na rin kami sa pagpuksa sa naturang mga nilalang. May kanya-kanya kaming hawak na patalim. Akmang lulundagan ako ng aswang nang biglayo na paigik sa sakit. Pinana ito ni Kuya sa likod pero hindi pa yon sapat. Napalunok ako ng laway nang unti-unting lumapit sa akin ang aswang. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata at tumutulo ang malapot at nakakadiri niyang laway. Pagkatapos ay umatungal yon habang nakatingala sa bilog na buwan. At sa isang iglap, sinakmal ako sa kamay, dahilan upang matumba ko sa lupa. Namimilipit ako sa sobrang sakit. Pinasadahan ko ng tingin ang buong paligid. Ang ilan sa mga kalalakihan ay nilalabanan ng 2 aswang. Hanggang sa nahagip ng mata ko ang isang aswang na hawak ang inosenteng bata. Nanlumo ako. Alam kong himala na lang kung mababawi pa sa amin ang bata. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Sumenyas ako kay Kuya Edong na agad naman niyang naintindihan. Nakatalikod sa amin ang aswang kaya hindi niya kami nakikita. Ilang sandali pa ay buong lakas kong hinampas sa ulo niya ang hawak kong pamalo. Sinigundahan naman yun ni Kuya ng panas sa likod. Dahil doon, nabitawan nito ang bata. Nagngangalit sa galit ang halimaw. Akmang susugurin na kami nang biglang sumigaw ang kapitan. Hawak na nila ang isang aswang. Kitang-kita ko kung papaano pahirapan ng mga tao ang naturang aswang.
lupaypay at nanghihina na sa daming bugbog na tinamo nito. Nakahanda na sanang lahat upang sila ay sunugin. Ngunit nakiusap ang isa sa mga aswang na pabayaan na lamang silang umalis at nangakong hindi naman bibiktima pa ng mga inosenteng tao. Natapos ang gabing yan nang hindi na iraos ang pista. Pinagbigyan din namin ang kahilingan nila at sa ngayon wala naman akong nabalitaan pa na may gumagalang aswang sa lugar. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana magustuhan ninyo, Pinuno. Ika-4 na karanasan. Kay Leticia. Magandang araw sa iyo, Pinuno. Ganon din sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Nais kong ibahagi sa inyong tungkol sa mga nilalang na nagpakita sa akin sa Leyte. Nga pala, bago ko simulan ng kwento, ay magpapakilala muna ako. Ako si Leticia. Leti ang tawag nila sa akin. Yun kasi ang palayaw ko. Ipinanganak ako noon sa Catanduanes noong December 11, 1971. 50 anyos na ako ngayong pangkasalukuyan. Noong January 1991, nasa tamang edad na ako noon at nag-asawa na ako. Ang napangasawa ko ay si Romeo, tubong Leyte. Matapos nilang mamanhikan ay isinama niya na ako sa kanilang lugar para doon na kami tumira. Hindi na ako nagdalawang isip na sumama roon dahil bukod sa mahal kong mapapangasawa ko, alam kong hindi naman niya ako pababayaan. Noon ngang makarating na kami sa kanilang probinsya, namangha ako dahil napakaganda ng kapaligiran doon. Napakalawak ng kanilang lupain at napakarami nilang mga pananim. Hindi ko lubos akalain na sa kabila ng kagandahang taglay ng kanilang lugar, ay meron palang nakapanghihilakbot na nilalang na nagkukubli lamang sa ilalim ng napakataba nilang lupain. Isang hapon, habang abala ko sa pagdidilig ng mga halaman, ay bigla kong napansin na parabang humihinga ang lupa. Lumapit ako sa maumbok na bahagi ng malambot na lupa at saka ko yung tinitigang maigi. Hindi nga ako nagkamali. Gumagalaw nga ang lupa at parabang may humihinga sa ilalim nito. Maya-maya pa ay napansin kong lalong umumbok yung lupa. Pagkatapos ay unti-unti na itong nagkaroon ng lamat. Napasigaw ako nang biglang may sumulpot na kamay roon. Nahahawig ang kamay na yon sa kamay ng mga bayawak. May mga kaliskis din yon. Akala ko nga nun, isa yung higanting bayawak, pero naging kakaiba talaga ang pakiramdam ko. Bigla akong ginapangan ng kilabot at hindi pa rin mawala-wala ang nararamdaman kong takot. Dali-dali akong tumakbo papalapit sa aking asawa na noon ay nakasakay pa sa likuran ng kanyang kalabaw. Agad kong ikinuwento sa kanya ang nakita ko. Itinuro ko rin ang nakapaumbok na lupa kung saan ko nakita yung malabayawak na kamay. Nang lapitan naming mag-asawa, napansin namin na hindi na nakaumbok yung lupa. Wala na rin ang kamay, ngunit kita pa rin ang bakas ng pinaglusutan nito. Pati ang maliit na butas at mga biyak sa lupa ay naroon din. Kinabahan ang asawa ko. Kagad niya akong sinamahan pa uwi sa aming bahay na hindi naman kalayuan doon sa lugar. Nang makarating na kami sa amin, at saka niya ipinaliwanag sa akin kung ano ang nakita ko. Ang sabi niya, noong 10 taon daw siya huling nakakita ng mga ganoong nilalang. Nagulat pa ako nang sabihin niyang, yon ay nauuri sa mga aswang. Abwak ang tawag sa mga yon. Sila umano yung mga taong bayawak. Malaki ang pagkakahawig nila sa mga tunay na bayawak. Simula sa makakapal na animoy kaliskis sa kanilang balat, sa kanilang mga mata na maliliwanag, at sa mga dila nilang may 2 sanga na katulad ng dila ng ahas. Ang mga ito ay naninirahan umano sa ilalim ng lupa. Lumilitaw sila kapag gusto nila at kaya rin naman nilang lumubog sa lupa
anumang oras na naisin nila. Ang sabi ni Romeo ay mababangis na nilalang umanong mga yon. Noong bata nga raw siya, ay nakita niya kung paano nakipagbuno sa mga yon ng kanyang lolo na isang albularyo. Madalang lang magpakita ang mga abwak, ngunit terrible ang dala nilang kapahamakan sa mga taong bibiktimahin nila. Napansin ko na lang na nanginginig na ang mga kamay ko. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko noon, habang patuloy pa rin ako sa pakikinig sa aking asawa. Nang malaman niyo ng mga magulang niya, ay sinabihan nila ako na kailangan kong magdoble ingat at ayon pa sa kanila. Karamihan umano sa mga inaatake ng mga abwak ay yung mga taong bago sa kanilang pang-amoy. Walang iba kundi yung mga tulad kong dayo sa kanilang lugar. Dahil sa takot na nararamdaman ko, ay minabuti kong humingi ng tulong sa kanila upang makaiwas ako kung sakali mang atakihin nila ako. Binigyan nila ako ng isang mahabang buntot ng pagi at langis na nasa loob ng bote. Ang sabi nila sa akin ay palagi kong titingnan ang langis na yon. Kapag umano nakita kong kumulo yon, ay kaagad ko nang hawakan ng buntot na pagi bilang pandepensa sa mga paparating na abwak. Nang sumapit na ang gabi, ay mas lalo akong naging alisto. Hindi ko alam kung bakit napakalakas ng kutob ko na sasalakay sila. Maya't maya ay tumitingin ako sa maliit na botelyang naglalaman ng langis na pantukoy sa mga aswang. Nung mga oras na yon ay napakasarap na ng tulog ni Romeo, habang ako naman ay unti-unti nang dinadalaw ng antok. Hanggang sa hindi ko na pala namalayan na tuluyan na akong nakaidlip. Nagising ako nang makarinig ako ng mga kaluskos na nagmumula sa likuran ng aming maliit na bahay. Biglang napatingin ako sa botelya at gano'n na lamang ang pagkasindak ko nang makita kong kumukulo ang langis sa loob nun. Dali-dali kong ginising si Romeo at saka ko kinuha ang ibinigay nilang buntot ng pagi. Kahit pupungas-pungas ay tumayo pa rin si Romeo. Sumilip siya sa aming bintana at doon ay nakita niyang napapaligiran na ng mga abwak ang bahay namin. Agad siyang kumuha ng itak. Nagpunta rin siya sa aming kalan upang kumuha ng mga abo. Sinabihan niya ako na kahit anong mangyari ay huwag na huwag akong lalabas sa bahay. Buti na lang at sementado na ang loob ng aming bahay. Maliit ang tsansang makapasok sila kung daraan sila sa ilalim ng lupa. Nagabang si Romeo sa may pintuan habang ako naman ay sumisilip sa bintana. Hindi ko akalain na makikita ko ng aktwalang mga abwak. Lalong dumoble ang nararamdaman kong takot dahil hindi ko akalain na mas nakakatakot pala ang itsura nila kaysa sa inilarawan ni Romeo. Habang nakatingin ako sa bintana, ay bigla na lang akong napatras. Sinugod ako ng isang abwak at pilit nitong binasag ang salamin na humaharang sa bintana. Halos kalahating katawan na ng abwak ang nakapasok sa bintana. Nang makita ko nito'y ngumanga siya na ikinalantad ng dalawang matulis na pangil at dila niyang may mga sanga. Dahil sa pagkabigla, ay hindi ako kagad nakagalaw. Nanlambot ang mga tuhod ko dahil sa matinding kaba. Mabuti na lang, bago ito tuluyang nakapasok ay naalala ko ang hawak kong buntot pagi. Inihampas ko yun sa katawan nito, paulit-ulit, hanggang sa kusa itong lumabas at parabang takot na umalis. Samantala, isinaboy naman ni Romeo ang hawak niyang abo sa magkabilang pintuan ng bahay namin. Hindi makalapit sa amin ang mga abwak dahil natatakot sila sa abo. Napapasok kasi sila kapag tumatama ito sa kanilang balat. Lumipas ang magdamag. Wala kaming tulog ni Romeo. Siniguro namin na hindi kami malalapitan ng mga abwak. Nang malapit ng lumitaw ang araw, ay isa-isa nang nagsibalik sa lupa ang mga yon.
Wala silang napala sa amin, kaya siguro minabuti na nilang umalis. Matapos ang gabing yon, ay hindi na kami muling inatake ng mga abwak. Marahil alam nilang may mga pangontra kami sa kanila. Hanggang sa mga panahong ito, ay dito pa rin kami sa Leyte nakatira. 3 na po ang mga anak namin at may sarili na silang mga pamilya. Sa maniwala ka't sa hindi pinuno, mga taga-subaybay mo sila sa iyong mga kwento. Sila ang nagsabi sa akin na ibahagi ko sa iyo ang tunay kong karanasan tungkol sa mga abwak. 5 karanasan kay Janice. Isang mapagpalang araw, pinuno. Ako si Janice. Isa ko sa mga silent listener mo sa inyong YouTube channel. Nang malaman po ni Lolong tungkol sa inyong channel, inutusan niya ako na ibahagi sa inyo ang naging karanasan nila noon nang sila'y nakatira pa sa Burias Island. Nangyari umano yun noong taong 1940. 20 ata siya nun, pero hanggang sa panahong ito ay detalyado pa rin niyang naikukwento ang mga kaganapan noon. Memoryado pa niya. Sino ba naman kasi ang makakalimot sa isang kagimbal-gimbal na kaganapang yon? Hanggang ngayon nga ay kinikilabutan pa rin siya sa tuwing nagbabalik tanaw siya sa pangyayaring yon. Buwan yun ng Marso, nagkagulo ang mga tao sa kanilang lugar matapos makakita ang mga mangingisda roon ng isang bangkay na palutang-lutang sa dagat. Gula-gulanit umano ang laman ng bangkay at halos buto na lamang yon. Kapansin-pansin din ang malaking butas sa tiyan nito kung saan kitang-kita na wala itong kahit na anong laman loob. 2 araw lang ang lumipas ay muli na naman silang nakakita ng bangkay na naanod sa dalampasigan. Ang itsura nito ay walang pinagkaiba roon sa unang bangkay na natagpuan nila. Hindi na rin ito makilala dahil kahit na halatang sariwa pa ang bangkay, katakatakang wala na yung laman. Mistulang kalansay na lamang yon na may konting laman at amad. Noong una ay inakala ng lahat na gawa yun ng mga pating o di naman kaya'y iba pang dambuhalang isda sa dagat. Lingid sa kaalaman nila, merong pamilya ng mga mandaragit na aswang ang sikretong nakatira sa maliit na yungib malapit sa dagat. Natuklasan lamang yon ng lolo ko at ang iilan sa mga kasamahan niyang mangingisda. Isang gabi, pumalaot sina lolo sa dagat dahil bilog na bilog ang buwan. May nakapagsabi kasi na kapag bilog ang buwan ay maraming isda sa dagat. Natsyempo pa na mababa ang tubig, kaya naman saktong-sakto talaga ang tiyempo ni na lolo. Pasado 12:00 raw ng hating gabi nang lumusong sila sa dagat. Tuwang-tuwa raw sila dahil marami ang nahuli nilang isda. Yung huling lusong nila, doon na sila nakakita ng tila isang higanting ibon na paikot-ikot sa kanilang bangka. Maya-maya pa, nagulat na lamang sila nang biglang maging 3 yung dambuhalang ibon. Dumapo pa ang mga yon sa tubig sa mismong harapan ng kanilang bangka. Nagtaka sila dahil nakakalakad ang mga yon sa tubig nang hindi man lang lumulubog ang mga paa nila. Unti-unti na raw silang ginagapangan ng takot nang biglang dumoble yung laki ng mga ibon. Naging kasing laki yon ng mga tao. Nasaksihan umano nila kung papaano unti-unting nagpalit anyo ang mga ibon at naging tao ito na hubot-hubad. Mapupula ang mata, mahaba at kulot ang buhok. May mga pakpak na palaging nakabuka at mga pangil na nangingislap sa tuwing tinatamaan ng liwanag ng bilog na buwan. Nagsigawan sila lalo nang lapitan sila ng mga aswang. Ang 2 sa mga kasamahan niya noon ay tumalon na sa dagat. Tanging si Lolo at Mang Simon na lamang ang natira sa bangka. Nanginginig na sa takot si Lolo noon dahil hindi siya makapaniwala na nasa harapan na nila ang mga aswang.
Nakabuka pa ang bibig ng mga yan at tila gutom na gutom. Akala ni Lolo yun ang magiging katapusan nila, lalo pat hindi lamang isang aswang ang nakaharang sa bangka nila. Humangin ng napakalakas, dahilan upang magpaikot-ikot ang kanilang bangka na para umanong tinamaan ng ipo-ipo. Lalo silang nasindak na makita na sa isang iglap ay nasa loob na rin ng bangka ang mga mandaragit. Lalong bumangis ang ora ng mga yan at nagsimula na silang manugod. Sinakal nila si tatay at nang akmang kakagatin na siya ng mga yan ay biglang pumikit si Mang Simon. Kaya pala nananahimik ito ay palihim na itong umuusal ng orasyon. Isang medalyon na hugis tatsulok ang inilabas ni Mang Simon at idinikit yun sa pakpak ng mandaragit na sumakal kay Lolo. Biglang nasunog ang pakpak ng aswang at nagsili para naman papalayo yung dalawa pa nitong kasama na waring takot na takot. Laking pasasalamat ni Lolo kay Mang Simon dahil iniligtas siya nito mula sa bingit ng kamatayan. Kung wala ito noong mga oras na yan, ay marahil natulad na si Lolo doon sa mga bangkay na palutang-lutang sa dagat. Nagmadali na silang pumunta sa baybayin ng dagat. Buong akala nila ay tuluyan ng umalis ang mga mandaragit, ngunit hindi pa pala. Kumuha lamang ng tiyempo ang mga yan upang muling sumalakay. Narinig na lamang nila ang malakas na sigaw ng isa pa nilang kasamahan at nang lingunin nila ito ay nakita nilang nakaangat na ito sa ere habang tangay-tangay ng mandaragit na aswang. Naramdaman din ni Lolo na may matulis na bagay na gumuhit sa kanyang leeg at pagtingin niya sa kanyang likuran ay nakita niya roon ang isa pang aswang na siya palang kumalmot sa kanya. Sinunggaban daw ng aswang na yon si Lolo at dinilaan nito ang dugo na umaagos papalabas sa sugat sa leeg nito. Sakto naman na may nahuling pagi sina Lolo, kaya naman yon ang ginamit ni Mang Simon para ipanlaban sa mga aswang. Pinutol niya ang buntot ng pagi at dinasalan niya ito gamit ang orasyon. Yon ang ipinanghampas niya sa mga aswang. Bawat hampas daw ni Mang Simon ay umaatungal ang mga aswang. Waring nasasaktan sila ng husto. Hanggang sa hindi nagtagal ay bumalik sila sa anyong hayop. Yung isa ay naging malaking ibon na kulay itim, habang yung dalawa naman ay nagmistulang dambuhalang baboy ramo. Sabay-sabay umalis ang mga yan at tinunto nila ang makipot na daan patungo sa kinaroroonan ng maliit na yungib. Doon na naisip ni na Lolo na posibleng sa yungib na yun nakatira ang mga sumalakay na aswang. Kinabukasan, ikinuwento ni Lolo ang lahat ng nangyari. Noong una ay hindi pa siya pinaniniwalaan ng iba pang mga mangingisda sa kanilang lugar. Ngunit nang ipakita niya ang mga natamo niyang sugat sa leeg, may iilan nang naniwala sa kanya at hindi na pumalaot pa ng 10 oras ng gabi. Isa si Mang Torio sa mga hindi nakinig sa kwento ni na Lolo at Mang Simon. Nagpumilit pa rin siyang mangisda ng sumunod na kabilugan ng buwan. Simula nang pumalaot sila noong gabing yon, hindi na sila muli pang nakabalik sa kanilang bahay. Sinubukan na silang hanapin ng mga opisyalis ng barangay, ngunit nabigo ang mga yon. Makalipas ang ilang araw, isang mangangasong nakatuklas ng 2 inuuod na bangkay at ayon sa kwento nito, natagpuan umano niya ang 2 bangkay sa tapat ng bukana ng maliit na yungib. Ayon pa rito, kitang-kita raw niya na may 3 dambuhalang itim na ibon ang tumutuka sa mga nagmamantikang laman ng mga bangkay. Agad niya yung ipinaalam sa mga tao rawan. Nagtakbuhan ng mga tao papunta sa tinutukoy nitong yungib. At doon nga ay may 2 bangkay silang nakitang nakahandusay doon. Kumpirmado na, si Mang Torio at ang kasamahan niyang mangingisda ang natagpo ang bangkay. Bagaman halos wala ng laman ng mga yon, nakilala pa rin sila dahil sa suot nilang damit. Nang kukunin na raw sana nila ang bangkay,
biglang may mga kulay itim at dambuhalang baboy ramo ang bigla na lamang lumabas mula sa loob ng yungib. Nagbabaga ang mga mata ng mga yon at masamang masama ang titig nila sa mga tao. Daig pa raw nila ang mababangis na tigre nang sugurin nila ang mga tao roon. Nagkatinginan sila Lolo at Mang Simon. Iisa lang ang tumatak sa isip nila. Tama nga ang hinala nila na sa yungib na yon, nagpupugad ang mga mandaragit na aswang na namiminsala sa mga mangingisda sa kanilang isla. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Salamat po. Ika-6 na karanasan kay Floriza. Isang mapagpalang araw sa iyo, Pinuno. Ako si Floriza, 48 anyos, Tubong Mindoro. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa tunay na karanasan ko noong ako ay dalaga pa. Nangyari ito noong November 1992. Napakahilig ko noon sa mga galaan. Minsan pa nga'y inaabot ako ng 10 oras ng gabi kasama ang mga barkada ko. Pasado 11:00 na ng gabi noon, mag-isa lang akong nagbabiyahe sa daan. Medyo may kalayuan pa yung bahay namin pero dahil may sarili naman akong kotse, ay naging panatag ako. Medyo liblib ang lugar namin at maraming mga halaman. Kung titingnan mabuti, ay talaga namang nakakatakot. Pero dahil sanay na ako, ay hindi na yun malaking bagay para sa akin. Hindi rin naman ako yung tipong matatakotin at nagpapaniwala sa mga aswang. Noong mga panahong yon, sino ba namang mag-aakala na patuloy pa rin silang nabubuhay sa mundo? Sa buong akala ko nga, mga kwentong barbero lamang sila. Laking gulat ko nang biglang merong isang babae na bigla na lamang tumawid sa daan. Hindi ko na nagawang makapagpreno. Napapikit na lang ako nang makita kong nasa pool yung babae. Tumila po nito at nagpagulong-gulong sa damuhan. Nanginginig ako sa takot nang makita ko yung dugo nito na nasa salamin ng kotse ko. Sa lakas ng pagkakabundol ay nasisiguro kong patay na yon o di naman kaya'y nagtamo ng malaking sugat. Kitang-kita ko kasi na napuruhan ito sa ulo. Halos magkulay dugo na yung harapan ng kotse ko. Bagaman nanginginig ang kamay ko, ay pinili ko pa ring bumaba sa kotse para tulungan yung babae. Nakita ko siyang nakahandusay. Lumapit ako sa kanya pero hindi pa man ako nakakalimang hakbang. Bigla itong bumangon na para bang wala man lang nangyari. Purong dugo pa ang ulo nito, ngunit tila ba hindi niya iniinda ang sakit. Napatras ako nang makita na biglang nagkulay purong itim ang mga mata nito. Maya-maya, bigla kong tumingala at tumitig sa buwan na noon ay bilog na bilog. Doon na nagsimulang gumapang ang kilabot sa buo kong katawan. Bumilis na rin ang kabog ng aking dibdib. Alam ko noon sa sarili ko na merong kakaiba sa babaeng yon. Pumasok ako sa kotse ngunit hindi ko magawang buhayin ang makina ng sasakyan. Napako lamang ang mga mata ko sa babaeng unti-unting nagpapalit ng anyo. Napatingin ako sa mga kuko nito. Isang iglap ay nagmistulang patalim yon, mahaba at matutulis. Napaharap sa akin ng babae, kaya naman nakita ko ang buong mukha nito. Napuno yun ng kulubot at naging tila isang taong paniki ito. Sumulpot sa likuran niya ang maitim at malapad na pakpak. Ilang minuto pa ang lumipas ay lumipad na ito papalayo. Noong mga oras na yon ay lutang pa rin ako dahil hindi ko lubos sukat akalain na isasampal sa akin ang katotohanang totoo nga. Ang mga aswang na noon ay hindi ko magawang paniwalaan. Halos kalahating oras din nang lumipas bago ako nakabawi sa pagkabigla. Pinakalma ko ang sarili ko at muling binuhay ang makina ng sasakyan. Binilisan ko ang pagmamaneho habang tumatakbo pa rin sa isip ko
ang mga nasaksihan ko. Buong akala ko, ayun lamang ang aswang sa lugar namin. Ngunit hindi lamang pala ito nag-iisa. Marami sila. Nang isang kanto na lamang ang layo ko sa bahay namin, ay may narinig akong malakas at kakaibang tunog. Kung tutuusin ay hindi ko na dapat pang marinig yon, dahil nasa loob ako ng kotse. Ngunit nakapagtatakang tumatagos ang ingay hanggang sa loob ng kotse ko. Yung tunog na parang may lumilipad na sandamakmak na dambuhalang ibon. Dinig na dinig ang pagaspas ng pakpak. Nang mapatingin ako sa itaas, nakikita kong unti-unting nahahawi ang makapal at madilim na ulap. Lumantad mula roon ang mga nakahanay na grupo ng mga aswang na lumilipad. Mga nilalang na hindi nalalayo sa tawang wangis, ngunit may mga pakpak tulad ng mga uwak. Lalong bumilis ang kabog ng aking dibdib. Para bang anumang oras sandali, ay lalabas sa dibdib ko ang aking puso. Dahil sa matinding takot na naramdaman ko, nagmistulang parada yon ng mga aswang. Muli kong ipinaandar ang kotse ko, ngunit gano'n na lang ang pagtataka ko nang bigla itong nag-start. Hindi ko alam pinuno pero gulong-gulo talaga ako nun. Alam ko naman sa sarili ko na hindi yun panaginip. Kasi nga, nakauwi pa ako sa amin Tapos naikwento ko pa yun sa pamilya ko. Pero pagkising ko kinabukasan, para bang nag-restart yung pagkatao ko. Yung tipong mapapaisip ka na lang na nangyari ba talaga yung bagay na yun? Nakita ko ba talaga yung mga nilalang? O sadyang pinaglalaroan lang ako ng isip ko? Unahan ko na kayo Hindi ako gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Tsaka hindi rin ako nakainom nung gabing yon. Pero para sa lahat ng mga nakikinig kay Pinuno, siguro sa ngayon hindi kayo naniniwala sa mga aswang o kung ano pa yung mga kinukwento sa inyong nakakatakot. Pero kung kayo na mismo yung nandun sa sitwasyon na yon, ewan ko lang kung anong mararamdaman ninyo. Kasi ako, kung hindi malakas loob ko, baka hindi ko napagana yung sasakyan ko. Hanggang dito na lang, Pinuno. Sana nagustuhan mo yung kwento ko tungkol sa parada ng mga aswang. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya? At ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda. Yan di ba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus dun, tuwing mahal na araw, kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan. Di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyo sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga Gumamela Celis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo,
the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng Mucha noon, pwede niyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan yun. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.